Kabanata 5781. Matapos marinig ang lahat ng sinabi ni Conrad Surrey. At ito ay negosyo ng pamilyang Surrey. Agad na kumunat ang noo ng kapitan. Masyadong maraming tao ang sangkot. Ang 4 na malalaking tribo ay sapat na para magdulot ng kaguluhan. Kasama ang green card, sino mang makisali ay mapapahamak. Ang lahat ng naninirahan sa bansa ay susunod sa batas nito. Sino ka man, wala kang magagawa kundi sumunod. Walang pakialam na itinuro ni Harvey York si Conrad. Bigla na lang sumulpot ang lalaking ito at nagbanta na kukunin ang kwintas na binili ko sa isang auction. Halos $1.3 bilyong ang halaga nito, alam mo ba? Nagsimula akong magsalita bago nila inilabas ang kanilang mga baril, handa nang magpaputok. Natatakot ako ngayon. Kung hindi ako kumilos ng maayos, malamang binaril na ako ngayon. Pakiusap, gawin ninyo ang dapat ninyong gawin. Ipaglaban ang katarungan, para sa akin. Nakangisi si Harvey habang dahan-daang lumalapit kay Conrad at sa kanyang mga tauhan. Hinala ko na may kaugnayan sila sa mga puwersang sumasalungat sa bansa. Sana imbestigahan ito ng pulisya. Kung hindi ninyo magagawa ng maayos ang trabaho ninyo, hindi ako magdadalawang isip na isali ang Dragon Cell. Naniniwala akong interesado rin sila dito. Nagkatinginan ng mga inspector. Hindi nila inaasahan na babanggitin ni Harvey ang Dragon Cell. Kahit si Conrad ay napangiwi nang marinig ang mga salitang iyon. Nababaliw ka na ba? Bakit mo isasali ang Dragon Cell dito? Iniisip mo bang pag-aari mo ang organisasyon? Iniisip mo bang susundin ka lang nila dahil sinabi mo? Mangarap ka, gumising ka na, kahit na may ginawa nga ako sa iyo. Ang pulisya ang dapat na humawak nito. Hindi ang Dragon Cell. Ngumiti si Harvey. Isang American citizenship card, si Henrik Higgs, at mga American financial groups. Naniniwala akong interesado ang Dragon Cell sa alinman sa mga paksang ito. Sigurado akong patutunayan nila ang iyong kawalang kasalanan kung hindi ka sangkot, tama ba? Nagulat ang mga inspector. Alam nilang mahirap ang sitwasyong ito. Pero okay lang kung mapatunayan ng Dragon Cell na walang kasalanan si Conrad. Kung hindi, maituturing silang mga konspirador dahil sa pagbaluktot ng batas. Wala sa kanila ang gustong pumunta sa Dragon Cell. Halika, dalhin ninyo si Conrad palayo. Sigaw ng isang inspector. Isa pa, natatakot akong kailangan din ninyong makipagtulungan sa amin para sa investigasyon. Siyempre, mabuting mamamayan ako at huwarang estudyante. Lagi akong susunod sa batas. Ngumiti si Harvey bago umalis kasama ang mga inspector. Nagkatinginan ang pamilyang Surrey habang papasok sa mga sasakyan ng pulisya sina Harvey at Conrad. Nang matapos ang lahat, nagsalita na rin si Arya Surrey. Paano natin ito haharapin, Lolo? Malungkot na nagbuntong hininga si Lennon Surrey. May dalawa tayong pagpipilian. Ibibigay natin ang awtoridad ng pamilya kay Conrad. O piyansahan natin si Harvey ngayon din. Isang oras ang lumipas, lumabas si Harvey York mula sa istasyon ng pulisya nang walang anumang pinsala. Kung hindi niya ginamit ang kanyang koneksyon kay Dutch Cobb, ang pamilyang Surrey ay nag-hire na ng ilang kilalang abogado mula sa labas para pangalagaan ang sitwasyon. Sinampal ni Harvey si Conrad Surrey sa mukha ngunit hindi gaanong nasaktan sa kabila ng sobrang nakakahiyang aksyon. Wala namang sapat na patunay si Conrad para edemanda si Harvey sa una pa lang. Pero, hindi lang basta nakialam si Conrad sa tirahan ng pamilyang Surrey, kundi nagdala pa siya ng mga ilegal na baril sa loob. Sa ilalim ng mga pangyayaring ito, dapat na dahan-dahan ngunit tiyak na mahawakan ang sitwasyon. Kung hindi, kailangan ilagay sa kulungan sina Conrad at ang iba pa sa loob ng ilang taon. Hindi ko akalain na mapapasali ka sa negosyo ng pamilyang Surrey, Harvey. Lumabas si Harvey sa pintuan bago mabilis na nagkumpulan ang pamilyang Surrey. Tumango si Lennon Surrey kay Harvey na may kakaibang tingin. Talagang kahanga-hanga ka, pero wala namang disente si Conrad. Gagawin niya ang lahat para makuha ang gusto niya, sabi ni Arya Surrey. Bakit ka lalaban sa kanya ng ganyan? Tumawa si Ernie Surrey. Hindi mo ba alam? Isa sa mga alagad ni Henrik,
yung creed na yon. Sapat na yan. Agad na pinutol ni Harvey si Ernie bago tumingin kay Lennon. Didiretso na lang ako, Mr. Lennon. Gaano katotoo ang sinabi ni Conrad? Saglit na nag-alinlangan si Lennon. May 3 kwintas ang pamilya. Kasama ang 6-eyed bead at ang 2 kwintas na nasa iyo. Talagang sangkot kami sa 6 sa kanila. 3 kwintas. Nakaramdam ng sakit ng ulo si Harvey nang marinig ang bilang na iyon. Maraming tao ang sangkot sa mga kwintas sa puntong ito. Hindi ka pwedeng umamin na may 3 ka, kahit ano pa man. Ipadala mo na sila agad. Wala nang pakialam kung ibabalik mo sila sa dating may-ari o idodonate mo sa 3 malalaking templo. Sa anumang paraan, gusto mong malaman ng lahat na walang kinalaman ang pamilya sa mga kwintas, sa kabila ng nangyari. Nanigas si Lennon. Naiintindihan ko, kung kailangan mo. Iniisip kong kolektahin ang lahat ng 9 na kwintas dati. Pero walang saysay na ibigay mo sila ngayon. Hindi lang malulutas ang problema, kundi mapapahamak din ang pamilya mo. Tama, siguraduhin na ipahayag mo sa publiko ang bawat donasyon. Tiyaking alam ng lahat ang tungkol dito. Tinitigan ni Harvey ang kalangitan sa gabi. Kung hindi, kahit ako ay hindi mapoprotektahan ang pamilya mo. Tumigil si Lennon bago siya tumingin sa direksyon ni Harvey. Isang maliwanag na ilaw sa kalangitan ay natakpan ng makapal na fog, agad na nagdilim ang paligid. Parang papalapit ang bagyo. Naguluhan si Lennon nang sumulyap siya kay Harvey sa sulok ng kanyang mga mata. Wala bang interes ang mahiwagang binata sa 9-eyed beads? Kinabukasan ng pagkakakulong kay Conrad Surrey. Isang pinto ang bumukas sa gilid ng pasilyo ng templo ng Aner bago pumasok si Miley Surrey. Sumenya si Stephen Augustus habang nagbabasa ng isang kasulatan. Nang matapos, itinaas niya ang kanyang ulo para tingnan si Miley. May problema ba? Kakaiba ang ekspresyon sa magandang mukha ni Miley bago siya nagbuntong hininga. Na-late kami, Mr. Stephen. Kagabi, tumawag si Conrad dito, nagbanta sa pamilyang Surrey para ibigay sa kanya ang buong awtoridad. Natrap siya ni Harvey sa loob ng 48 oras na pagkakakulong sa istasyon ng pulisya. Ang embahada ng Amerika lang ang makakabail sa kanya pagkatapos nun. Tumigil si Stephen bago kumunat ang noo. Kailan pa naging kabahagi ng negosyo ng pamilyang Surrey si Harvey? Sino ba siya para makialam ng ganyan? Pwede na rin niyang hawakan ang buong negosyo sa outskirts sa puntong ito. Malamang nagkataon lang na nakialam si Harvey sa pagkakataong ito. Natural, may mga tauhan si Miley na nakatanim sa pamilyang Surrey para malaman ang mga nangyayari. Binanggit pa nga ni Harvey ang Dragon Cell. Wala nang nagawa ang pulisya kundi gawin ang trabaho nila. Pero, hindi ko pa rin maintindihan kung bakit makikisali si Harvey. Naisip ni Stephen ang sitwasyon bago kumuha ng isang tumpok ng mga dokumento, saka ito inihagis kay Miley. Ito ang dahilan. Sinulyapan ni Miley ang mga papeles bago nagbago ang ekspresyon niya. Ang bastos na ito ay pinasangkot si Harvey sa mga gawain ng lungmen. Parehong mga alagad ni Henrik sina Creed at Conrad. Ang mga pakinabang ni Conrad ay para rin kay Henrik. Kaya pala nakialam si Harvey. Dapat ko na lang pinatay si Ernie kung alam ko na mangyayari ito. Dapat kang maging kalmado para makamit ang malalaking bagay. Sinabi ko na ito sa iyo, kalmadong sagot ni Stephen. Ano ang saysay ng pag-aalala ng ganyan? Magdasal ka muna bago ang lahat. Agad na dumilim ang mukha ni Miley. Matapos ang halos 10 minutong katahimikan, bumalik siya sa kanyang sarili. Dahil pinasangkot ni Ernie si Harvey, tiyak na hindi niya hahayaang mahulog ang pamilyang Surrey sa kamay ni Conrad ng ganoon kadali. Bakit ka magpapanik kung ganoon ang kaso? Lumapit si Stephen na may ngiti bago hinaplos ang buhok ni Miley. Maganda sana ito, sabi ni Miley matapos huminga ng malalim. Pero nakumbinsi pala ni Harvey ang matandang unggoy na ibunyag ang 3 kwintas. Sinabihan siyang ibalik o e-donate ang lahat ng 3. Nagdesisyon ang matandang unggoy na e-donate ang mga ito sa 3 malalaking templo habang inaanunsyo ito sa publiko sa panahon ng seremonya. Binanggit pa nga niya na nagdesisyon siya dahil sa pag-aaral dito. I-donate niya ang mga kwintas sa atin.
Nanigas si Stefan bago huminga ng malalim. Sinusubukan niyang ilipat ang kanyang sakuna sa ibang lugar. Malamang na nagbanta si Conrad kay Lennon gamit ang mga ito. Kaya alam niyang hindi na niya pwedeng itago ang mga kwintas. Dahil ganoon ang kaso, ang pagbibigay sa kanila ang pinakamagandang paraan. Pero bakit hindi niya nalang ibibigay kay Harvey? Bumantong hininga si Miley Surrey. Gusto iyon ni Lennon noong una, pero tumanggi si Harvey. Malamang sobrang nag-training siya kaya nakalimutan na niyang may utak siya. Nakalaban mo siya dati para sa one-eyed bead, at ngayon tumatanggi siyang kunin ang mga kwintas na nasa harapan niya. Simple mo ang mga bagay-bagay. Alam ni Harvey na siya ang magiging target ng lahat kung makukuha niya ang mga kwintas na iyon. Pagkatapos ng lahat, alam na ng lahat na nasa kanya ang one-eyed bead. Kung makakakuha siya ng 3 pa, makakolekta na siya ng kalahati ng 9-eyed beads. Siya ang makakakuha ng pinakamaraming atensyon sa ganoong paraan. Dahil malapit nang magkaroon ng malaking labanan, ang pagiging target ng lahat ay tiyak na hindi ang pinakamatalinong pagpipilian. Tumigil sandali si Miley. Ang bastos na iyon. Akala ko wala siyang utak pero mali pala ang pagtingin ko sa kanya. Hindi ganon. Ikaw lang ang nasa pagtanggi pa rin matapos matalo sa kanya. Tumayo si Stefan bago dahan-daang nilaro ang kanyang kwintas na gawa sa Gehring. Sa puntong ito, nakumpirma ko na malamang peking pangalan lang ang ginagamit niya. Tungkol naman sa kung sino talaga siya, kailangan pang mag-imbestiga. Pero dapat may malaking kapangyarihan siya para makagawa ng isang peking pagkakakilanlan na kasing convincing ng ganyan. Ang kapangyarihan na iyon ay malamang kasing lakas ng 5 nakatagong pamilya, ang 10 pinakamayayamang pamilya, ang mga sagradong lugar ng pagsasanay sa martial arts, at ang 4 na pundasyon ng bansa. Ang isang taong katulad niya ay tiyak na mahirap pakitunguhan. Tingnan mo kung paano niya ginagawa ang mga bagay sa labas. Minsan, dinudurog niya ang kanyang mga kalaban gamit ang purong lakas at pinipilit ang iba gamit ang awtoridad habang naglalaro rin sa batas. Mukhang wala siyang pakialam sa sinuman sa labas kung ganyan siya ka-casual. Hindi man lang siya kumukurap. Iniisip niya na kahit makuha natin ang 3 kwintas mula sa pamilyang Surrey, hindi natin ito maitatago ng matagal. Curious ako, anong klaseng tao siya para maging ganito siya ka-confident? Nag-alinlangan si Miley sa malalim na pag-iisip matapos marinig ang mataas na papuri ni Stefan kay Harvey. Huwag kang magalit dahil natalo ka sa kanya. Huwag mo ring maliitin ang sarili mo. Ang pagiging kalmado ay maganda para sa iyo. Lumuhad na ako sa harap niya. Nakatayo pa rin ako ngayon, hindi ba? Walang pakialam na nagsalita si Stefan na parang hindi malaking bagay ang pagluhod sa harap ni Harvey. Nanigas si Miley. Plano mo bang iparanas sa kanya ang lahat ng kahihiyan mamaya, Mr. Stefan? Hindi naman ganon. Naisip ko na mahirap pakitunguhan ang lalaking ito mula pa sa simula. Bumantong hininga si Stefan. Nagpakumbaba lang ako sa harap niya, tapos hinayaan kung kumilos ang pamilyang Klein. Para isipin niyang madaling mainis ako. Marahil magagamit natin iyon sa ating kalamangan. Pero hindi ko inaasahan na magiging pawn din ako. Ang mga ngaso ay naging biktima. Ang gulo. Kabanata 5785. Kusang loob na ng inig si Miley Surrey matapos marinig ang mga sinabi ni Stefan Augustus. Napagtanto niyang ang lahat ng mga upperclassmen ay may malalim na kahulugan sa kanilang mga salita. Akala niya ay masyadong mapanganib si Stefan dati, pero hindi niya inaasahan na nagpapanggap lang siya. Nakakahiya na hindi rin ordinaryong tao si Harvey York. Kung ganoon, paano tayo dapat magpatuloy? Likas na tumitig siya ng mahigpit. Basta ba manunood na lang tayo habang ipinapadala ang 3 kwintas sa templo ng Aner? Walang kaibahan iyon sa pagtanggap natin ng mga nuclear na armas. Nagsimula nang umikot ang ulo ni Miley. Natural na handa siyang tanggapin ang mga kwintas dati. Pagkatapos ng lahat, ito ang tunay niyang layunin sa pagsisikap na sakupin ang pamilyang Surrey. Pero nagbago na ang panahon. Dahil sa malakas na pagbabalik ni Conrad Surrey gamit ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang Amerikano. Ang mga kwintas ay tiyak na hindi maganda na makuha.
Sa totoo lang, maraming maimpluwensyang tao ang naghahanap ng nine-eyed beads. Sino mang makakuha ng kalahati ng mga kwintas na iyon ay mag-aanyaya ng kanilang sariling kamatayan. Marahil dapat kong tanggihan ang mga kwintas bilang kapalit ng templo ng Aner. Umiling si Stefan bago binuksan ang bintana, tumitig sa rebulto sa likuran niya, na natatamaan sa sikat ng araw. Bakit natin dapat gawin iyon? Ang templo ng Aner ay isa sa 3 malalaking templo. Ito ay isang tunay na sekta. Bakit natin tatanggihan ang mga maalamat na kwintas at pipigilan silang lumabas sa seremonya? Ano ang magandang maedudulot nito sa atin? At kung gagawin natin, ano ang mangyayari sa ating reputasyon at pagkakakilanlan? Pero, kung kukunin natin ang 3 kwintas, ang sitwasyon pagkatapos nun. Saglit na naisip ni Stefan ang sitwasyon. Hindi tayo pwedeng tumanggi, pero hindi rin natin hahayaang mangyari ito. Pagkatapos ng lahat, ang panunood ng malaking palabas ay magbibigay ng mas malaking gantimpala kaysa sa pagsali sa laban. Paano ito? Tulungan ang pamilyang Surrey na pumili ng magandang oras. Sabihin mo sa kanila na maaari lamang nilang ipadala ito sa oras na iyon. Sigurado akong walang magsasalita tungkol sa atin pagkatapos, tama ba? Nanigas si Miley sandali. Totoo. At para maiwasan na mawala ang mga eyed beads, ang templo ng Aner ay magpapadala ng the 18 brazen sa pamilyang Surrey bilang katiyakan, paliwanag ni Stefan. Pero Mr. Stefan, ito ang dapat nating gawin. Ngumiti si Stefan. Pero, para ipakita ang ating pasasalamat, ang lahat sa templo ng Aner ay magdarasal ng ating kasulatan sa araw na iyon ayon sa ating mga patakaran. Ibig sabihin, kailangan ng pamilyang Surrey na dalhin mismo ang mga kwintas dito. Nagningning ang mga mata ni Miley matapos marinig ang mga sinabi ni Stefan. Isa pa, hanapin mo si Conrad. Parte siya ng pamilya, pagkatapos ng lahat. Siguraduhin na hindi siya lalaban sa templo ng Aner. Sino mang kumuha ng mga kwintas ay sasalubong sa ating buong puwersa. Pero, hindi na tayo ang mananagot sa paghahanap ng mga kwintas kung nawala ang mga ito bago natin ibigay ang ating proteksyon. Alauna ng hapon, pagkatapos ng tanghalian. Kakatapos lang magtimpla ng tsaa ni Harvey York sa kanyang vilya sa bundok ng Eden. Batay sa kasalukuyang sitwasyon, ang pananatili sa vilya na ibinigay ni Harlan Higgs ay hindi magiging matalino. Kaya nagdesisyon siyang manatili dito. Ding, dong. Patuloy na tumunog ang doorbell habang papasok na sana si Harvey sa kanyang afternoon nap. Sinulyapan niya ang surveillance footage bago binuksan ang pinto gamit ang kanyang telepono. Nagmamadaling pumasok sina Arya at Ernie Surrey. Masama ito, Sir York. Nagpapanik si Ernie na parang nahulog ang ulo niya sa katawan. Tinignan siya ng masama ni Harvey. Pumayag ba ang templo ng Aner? Kukunin ba nila ang mga kwintas? Malamang nagpaplano silang magpadala ng mga eksperto para mapanatiling ligtas ang pamilya. Pero, malamang humihingi sila na pumili ng isang maswerteng araw para tanggapin ang mga kwintas, at kailangan ng lahat sa templo ng Aner na maghanda ng isang uri. Tama ba ako? Agad na nahulog ang panga ni Ernie. Hindi siya makapagsalita sa sandaling iyon. Naguluhan din si Arya. Tinawagan ba kayo ng lolo ko ng maaga, Sir York? Hindi. Ngumiti lang si Harvey. Hula ko lang iyon. Ang templo ng Aner ay isa sa 3 malalaking templo. Sa tingin mo ba tatanggihan nila ang 3 kwintas matapos ihandog ng pamilya mo? Masisira ang reputasyon nila. Wala silang magagawa kundi tanggapin, at kailangan nilang magpasalamat kahit na binigyan mo sila ng mainit na patatas. Pero, ipahahayag din nila ito sa buong mundo. Sa madaling salita, iisipin ng mga tao na nasa ligtas na kamay ang mga kwintas dahil pinuprotektahan sila ng kanilang mga eksperto gamit ang kanilang mga buhay. Pero pagdating ng araw na iyon, tiyak na magbabago ang mga bagay. Ngumiti si Harvey habang nakatingin sa direksyon ng templo ng Aner. Pumili na ba ng petsa si Stefan? Nagkatinginan sina Arya at Ernie sandali. 10:00 ng umaga, sa susunod na araw. Kapanapanabik. Pinapalakpak ni Harvey ang kanyang mga kamay. Dapat lumabas na si Conrad bago iyon.
Maraming bagay ang magagawa niya sa loob ng 12 oras, pero hindi sapat. Gusto ni Stefan na kumilos siya, pero may mas kaunting paghahanda. Ibig sabihin, determinadong makuha ni Stefan ang mga kwintas pagkatapos ng lahat. Kumunot ang noo ni Ernie. Hindi ko maintindihan, Sir York. Padadala na lang natin ang mga kwintas. Bakit siya pa rin ay determinadong makuha ang mga ito? Humigop si Harvey ng tsaa. Wala namang pakialam si Stefan kung ipadadala ang mga kwintas sa templo ng Aner bago ang pag-public. Pero kung mawawala ang mga kwintas, walang makakaalam kung saan sila mapupunta. Ginagawa niya ito bilang isang diversion. Ito ay isang patibong pagkatapos ng lahat. Nagkatinginan sina Arya at Ernie. Napagtanto nilang magiging malaking hadlang ang pagpapadala ng mga kwintas sa templo ng Aner. Paano natin ito haharapin, Sir York? Tanong ni Arya matapos ang mahabang katahimikan. Tumawa si Harvey York. Hindi na kailangang turuan kanyan, tama ba? Matagal nang nasa labas si Mr. Lennon. Sigurado akong may sariling plano siya. Nagkatinginan sina Arya at Ernie Surrey bago humingi ng pahintulot na umalis, at sinabing kailangan nilang iparating agad kay Lennon Surrey ang balita. Pero, nag-iwan sila ng 2 kahon ng regalo bago umalis. Hindi rin hiniling ni Harvey na manatili ang dalawa. Dahil malapit nang magkaroon ng malaking gulo sa labas, naisip din niyang pumunta sa pamilyang Surrey para protektahan ang mga kwintas. Pagkatapos ng lahat, hindi niya hahayaang gawin ni Stefan Augustus ang gusto niya. Ring, ring. Biglang tumunog ang kanyang telepono habang malalim ang kanyang iniisip. Akala niya ay tumawag si Arya Surrey dahil may naiwan siyang gamit dito, pero si Harlan Higgs pala ang nasa kabilang linya. Si Harlan ay abala sa kanyang negosyo. Nalaman lang niya ngayong araw na lumipat si Harvey mula sa kanyang villa. Dahil hindi nagsabi sina Billy Higgs at Whitley Cobb tungkol sa nangyari sa Mandrake Residence, si Harvey pa rin ang batang pumunta sa labas para humingi ng suporta. Akala niya ay pagod na si Harvey sa patuloy na pagkakamali ni Whitley. Nagdesisyon siyang imbitahan si Harvey sa hapunan matapos sa wakas ay magkaroon ng libreng oras. Harvey, pasensya na dahil abala ako sa buong panahon. Hindi kita nakalimutan. Nakakuha ako ng malaking kontrata kamakailan. Lumipat din ang pamilya sa bagong bahay. Tama, nasa villa area ng Bundok Eden. Ipapadala ko sa iyo ang address. Siguraduhin pupunta ka ngayong gabi. Gusto sanang tumanggi ni Harvey, pero wala siyang nagawa kundi pumunta matapos marinig ang patuloy na pangungulit ni Harlan. Di nagtagal, nagpadala si Harlan ng address. Sinulyapan ni Harvey bago napagtanto na nasa paligid lang pala ang villa. Pero, nakatira si Harvey sa villa number 1, habang binili ni Harlan ang villa number 99. Magkaiba ang dalawang villa, pero ang kakayahan ni Harlan na bumili ng villa sa Bundok Eden ay napatunayan na ang kanyang talento. Alas 7 ng gabi, sa villa area. Dumating si Harvey sa harap ng villa number 99 na may dalang kahon ng regalo mula sa pamilyang Surrey. Hindi pa niya ito binubuksan, pero alam niyang hindi kailanman nagtitipid ang pamilyang Surrey sa regalo. Halos 1 milya ang layo ng villa mula sa kanyang tinutuluyan, pero ang villa number 1 ay 100 pa ring beses na mas mahal kumpara sa villa number 99. Tiningnan ni Harvey ang sitwasyon at nalaman na nagawa ni Harlan na umakyat sa kapangyarihan sa kanyang pamilya. Nilagdaan niya ang ilang kontrata na nagbigay rin sa kanya ng milyon-milyong dolyar ng sabay-sabay. Kaya mabilis siyang bumili ng villa sa Bundok Eden. Gusto niyang matupad ang isa sa kanyang pangarap sa buhay. May hinala si Harvey kung bakit nangyari iyon, pero ayaw niyang banggitin ito. Isang malakas na ingay ang narinig nang pumasok siya. Bukod sa simpleng selos-salo, ito ay isang selebrasyon ng paglipat ni Harlan at ng kanyang pamilya. Dahil dito, inimbita ni Harlan ang ilan sa kanyang mga kaibigan mula sa kanyang trabaho. Nagdala rin si Billy Higgs ng ilang kaibigan niya dito. Tumahimik ang villa nang makita nilang dumating si Harvey. Maraming tao ang naguluhan nang makita siya. Ang lahat ng nakasali sa piging ay mayaman o makapangyarihan. Hindi kayang kumita ng mga damit na suot nila ang mga ordinaryong tao kahit magtrabaho sila sa buong buhay nila.
Ang sweatshirt ni Harvey ay nagpakitang tao sa kanya sa isang lugar na tulad nito. Harvey, andito ka na pala. Kanina pa kita hinihintay. Mabilis na itinulak ni Whitley Cobb si Billy Higgs nang makita niyang dumating si Harvey York. Pinilit ngumiti si Billy habang papalapit. Nakasuot siya ng itim na Givenchy short skirt kasama ang isang pares ng itim na medyas, na nagpapakita ng kanyang maputi at makinis na mga binti. May kanya-kanyang ganda sina Judith Pedler, Aliza Howell, at ang ibang babae, pero na-outclass sila ni Billy. Matapos makita ang magandang babae sa harap, tumango si Harvey. "Oy, Billy, ang mga salitang iyon ay parang ang awkward. Mas maganda na ngayon dahil nandito ka na." Naghahanap ng paksa si Billy habang nakangiti ng malapad. "Nag-aalala ako na hindi ka sasali." Hindi alam ni Harvey kung bakit hindi kumalat ang insidente sa Mandrake residence. Pero nang malaman ang tunay na kakayahan ni Harvey, alam ni Whitley at Billy na hindi siya ordinaryong tao. Si Billy at ang kanyang pamilya ay kabilang sa tribo ng Wolven pero hindi sila direktang mga descendant. Malaki ang pakinabang nila kung mayroon silang isang taong may talento tulad ni Harvey bilang kanilang manugang. Ginamit ni Whitley ang kanyang mga koneksyon para lang yumaman agad si Harlan para makabili ng villa sa Bundok Eden, para lang makuha ang atensyon ni Harvey. Pagkatapos ng lahat, sa paningin ni Whitley at Billy, matagal nang nakapila ang mga tao sa harap ni Harvey. Ngumiti si Harvey, "Malaking araw ito para sa iyo at sa pamilya mo." Tumawag din si Uncle Harlan kanina lang. "Siyempre, kailangan kong pumunta, di ba?" Ibinigay ni Harvey ang isang kahon. "Narito ang isang maliit na regalo." "Salamat, pakiusap, pasok ka." Mabilis na kinuha ni Billy ang kahon. Kahit na medyo luma ang kahon, masaya niya itong tinanggap matapos malaman na may malaking pagkakakilanlan si Harvey. Sa oras na iyon, natatakot siya na baka makita ni Judith ang kanyang tunay na intensyon. Sa paningin ni Billy, si Judith ang kanyang karibal dahil interesado rin siya kay Harvey. Gusto sanang makisali sa usapan si Judith. Lumapit siya na may inggit na tingin bago sa wakas ay nagsalita. "Ano ang ibinigay mo kay Billy, Harvey?" Ngumiti si Harvey. "Wala namang espesyal, may ibibigay din ako sa iyo." Mukhang naguluhan si Judith bago binuksan ang kahon. Wala siyang pakialam sa okasyon. Maraming nagpakita ng kakaibang tingin nang makita nila ang nasa loob ng kahon. Binigyan ni Harvey si Judith ng isang maitim na asul na kwintas. Mukhang medyo sira ito, na may maraming disenyo at marka ng panahon. Kahit sino pa ang tumingin dito, ito ay isang murang kwintas lang. Kahit na hindi nagulat si Judith, pinaglalaroan niya ang kwintas na parang hinahangaan. Pagkatapos ng lahat, hindi mahalaga ang regalo basta galing kay Harvey. Nag-click ng dila si Aliza sa gilid. "Ang corny, tinawag mo bang regalo iyon? Sirang-sira na nga, hindi mo binigyan si Billy ng pareho, di ba? Masama na nga ang pagpunta mo rito para makalibre ng pagkain. Pwede ka nang pumunta rito nang walang dala kaysa magbigay ng ganyan." Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kusang loob na binuksan ni Billy Higgs ang kanyang kahon at nakita ang isa pang sirang maitim na asul na kwintas. Magkapareho ito sa hawak ni Judith Pedler. Parehong luma at gusot ang dalawa. Bago pa man makapagsalita si Billy, nagsalita na naman si Aliza Howell. "Itapon mo na yang basura, Billy. Paano niya nagawang gamitin ng ganyan para ma-provoke ka? Hayop siya, hindi lang siya nagtatangkang makipagrelasyon sa iyo, nanliligaw din siya kay Judith. Baliw ba siya?" Nagsimula ng tumingin ng masama ang lahat kay Harvey. "Palabasin mo na ang lalaking ito, Miss Billy," sabi ng ilan sa mga taga-sunod nina Billy at Judith. Tama, ito ay isang pagtitipon ng mga upperclassmen. Binababa ng lalaking ito ang pamantayan ng lahat dito. "Nakakahiya, gusto ko naman ang anumang ibigay ni Harvey," sagot ni Judith. Mabilis na pinamagitan ni Billy ang sitwasyon na may awkward na ngiti. "Maliit lang naman ang pagtitipon na ito, lahat. Wala namang kailangang ihanda. Alam kong may arranged marriage ka sa lalaking ito,
pero hindi mo naman siya pwedeng palampasin dahil lang dito, di ba? Kanina pa nakatingin ng masama si Eliza kay Harvey. Mas mahalaga, sa kanyang isipan, si Harvey ay isang mahirap na estudyante na magaling lang makipaglaban. Wala siyang karapatan na makasama si Billy. Hindi rin siya karapat-dapat na mapasama sa itaas na bilog ng lipunan. Ang mga tao sa bilog na iyon ay may malalaking pagkakakilanlan, katayuan, koneksyon, at pera. Ang mga mandirigma ay magaling lang naman sa pagtatanggol ng mga tahanan. Ang mga mayayamang tagapagmana lang tulad ng kanyang kasintahan, si Winston Osborne, ang karapat-dapat sa isang taong tulad ni Billy. Natural, hindi niya alam na lumuhod si Asher Klein sa harap ni Harvey. Binili ng pamilya ang Villa No. 99, pero nasa $7.3 milyong iyon, di ba? Bakit mo hahayaang kontaminahin ng isang mahirap na unggoy na tulad niya ang hangin dito at masira ang okasyon? Mababawasan ang halaga ng bahay dahil dyan. Nagsimulang magpakita ng pagkasuklam sa kanilang mga mata ang lahat matapos marinig ang mga sinabi ni Eliza. Naramdaman ni Billy na hindi siya makapagsalita. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang kanyang sitwasyon. Hindi niya sasabihin kay Eliza na may malaking pagkakakilanlan si Harvey. Ikinross ni Eliza ang kanyang mga braso na may mapagmataas na tingin na parang ipinagdiriwang ang kanyang tagumpay. Kung ayaw mo kay Asher, pwede kitang ipakilala sa ibang mayayamang tagapagmana. Para malaman mo ang klaseng mga lalaki na karapat-dapat sa iyong pag-ibig. Ang isang mahirap na unggoy na tulad ni Harvey ay hindi kailanman pwedeng makasama ang isang diyosa na tulad mo. Ngumisi si Judith. Malinaw na nagagalit siya sa sinabi ni Eliza. Paano mo nagawang sabihin iyan, Eliza? Nakalimutan mo ba na iniligtas tayo ni Harvey? Kahit na ikaw ay lubos na walang utang na loob, hindi mo dapat sabihin iyan. Bukod pa rito, ito ay ang malaking araw ng pamilyang Higgs. Nasaan ang iyong respeto? Naiinggit ka ba o ano? Karaniwang kalmado si Judith, pero matalas pa rin ang kanyang dila. Respeto siya. Ngumisi si Eliza. Akala mo ba hindi ko siya siniyasat? Siya ay isang mahirap na unggoy na nakikitira sa pamilya ni Billy simula nang dumating siya dito. Akala niya ba may kaya siya? Kabanata 5770. Bumili ka ng isang villa dito kung kaya mo talaga. Aminin mo na hindi ka isang kept man pagkatapos niyan. Ipinakita ni Eliza Howell ang isang mapagmataas na ekspresyon nang makita niyang may pagkakataon siyang ibalik ang kanyang pagmamataas. Tumawa ang mga magagandang babae sa likuran niya nang marinig ang mga salitang iyon. Hindi mo dapat pinapalala ang mga bagay-bagay para sa kanya, Eliza. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng isang villa dito? Ang bawat ari-arian dito ay nasa $15 milyong sa average. Ang number 1 villa ay nasa ilang daang milyon. Hindi kayang bilhin ng isang mahirap na unggoy na tulad niya ang ganyan. Hindi niya kailanman makukuha ang perang iyon kahit magtrabaho siya sa 8 magkakaibang buhay. Gusto sanang magsalita si Judith Pedler nang marinig ang lahat ng mga panlalait, pero itinaas ni Harvey York ang kanyang kamay para pigilan siya. Hindi niya alam kung bakit labis na kinasusuklaman siya ni Eliza, pero hindi niya rin naramdaman ang pangangailangan na kumilos. Walang pakialam na itinuro ni Harvey ang tuktok ng bundok sa labas ng bintana. Dahil alam ninyong lahat ang number 1 villa, hindi na kailangang magpaliwanag. Akin ang villa na iyon. Iyo, tumigil sandali si Eliza bago siya ngumisi. Maging realistic ka naman sa iyong pagpapanggap. Alam ng buong labas na ang number 1 villa ay pag-aari ng pamilyang Surrey. Paano mo nagawang sabihin na sa iyo iyon? Wala kang hiya. Tumawa ang mga magagandang babae habang nakatingin kay Harvey, na parang isang tanga. Sasabihin mo ba na ang mga kwintas na ibinigay mo kina Billy at Judith ay may halaga rin? Hindi ko alam ang presyo, pero ang mga kwintas ay nasa 1,000 taon na. May halaga iyon, sa pinakamababa. 1,000 taon na. Natutuwa si Eliza. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin niyan? Iniisip mo bang ang mga kwintas mo ay mula sa mga sinaunang dinastiya? Talaga bang iniisip mo na posible iyon? Harvey, sinasabi mo bang ang bagay na ito ay nasa 1,000 taon na?
Bumalik sa kanyang sarili si Whitley bago lumapit para suriin ang kwintas, pero wala siyang nakitang espesyal dito. Ano ba ito? Ibinigay ito sa akin ng pamilyang Surrey. Sinulyapan ko at naisip kong nasa 1,000 taon na ang mga ito. Pero, natatakot akong kailangan natin ng isang tunay na appraiser para malaman kung ano talaga ang mga ito. Patuloy kang magpanggap. Ngumisi si Eliza. Bakit ka naman bibigyan ng ganyan? Tapos, sabihin mo na lang na ibinigay ni Mr. Lennon sa iyo ang number 1 villa. Ibinigay niya nga iyon. Lubos na nagalit si Eliza nang marinig ang mga salitang iyon. Talagang wala kang hiya. Saglit na nag-alinlangan si Judith. Kalimutan mo na, Harvey. Walang saysay na makipagtalo sa kanya. May grupo ng mga appraiser ang pamilyang Higgs bilang mga bisita. Gusto sanang mapakalma ni Judith ang sitwasyon. Pero biglang nagkaroon ng ideya si Eliza nang marinig ang mga salitang iyon. Tama, Mrs. Whitley, nag-imbite ka ng maraming appraiser ngayon, di ba? Hayaan mong alamin nila kung talagang nasa 1,000 taon na ang mga kwintas. Luluhad ako sa harap ni Harvey bilang paumanhin kung totoo iyon. Kalimutan mo na lang, masama ang kapalaran para sa isang taong tulad mo na lumuhad sa harap niya.